Nag-anunsyo na si Willie Revillame na hanggang Pebrero 10 na lamang siya sa programang Will to Win na umere sa TV Pahav. Sa huling araw daw niya sa show ay mamimigay siya ng premyo sa mga tao sa studio. May limit lang ang mga papapasukin na studio audience, kaya tiyak na dudumugin ang show ni Will. Pahayag pa ni Willie, kahit wala na siya sa Will to Win, magtutuloy-tuloy pa rin ang kanyang show. Pansamantala, ang BFF niyang si Randy Santiago ang papalit at magho-host ng programa. Ang pagtakbo ni Kuya Will bilang senador sa darating na halalan sa Mayo midterm elections, ang dahilan ng pansamantalang pagkawala ni Kuya Will sa programa, aniya ipinauubaya na lang niya sa Diyos. Hindi siya nag-back out na tulad ng inaakala ng iba noon, lalo na't independent candidate siya at hindi sumama sa anumang partido. Susubukan ni Willie kung may karisma pa siya sa tao. After all, pwede naman niyang balikan ang kanyang TV show upang makatulong sa mahihirap nating kababayan. Narito naman ang opinyon ni Christy Fermin sa issue na ito. Ano naman ang masasabi mo tungkol sa pagpalit ni Randy Santiago kay Willie Revillame sa February 10 sa kanyang programa? Eto na, di ba, lagi nating iniisip, paano ang programa? Di ba, lagi natin, paano ang programa ni Kuya Will? Magsisimula na ang kampanyahan sa 12 ng February. Eto na. Wala na tayong question dahil ito na, si Randy Santiago na ang papalit sa kanya. Na talaga nga naman, alam mo, ang bilib din ako sa pagkakaibigan nila na in fairness napakatagal nilang magkaibigan. Dati siyang Hawi Boy ni Randy. Ni Randy, diba? Sinuwerte, nagtagumpay, magkaibigan pa rin sila hanggang ngayon. Yun, di ba? Eto, sabi ni Marichu Formation Espiritu, good choice po para sa akin si Randy Santiago na lalayo pa ba? At least si Randy, gamay na ang show at alam natin na totoong makamasa siya. Bet ko sana si Bayani Agbayani na nakapartner niya para mas rayot. Bet niyang makapartner ni Randy. Si Bayani Agbayani. May punto ka naman dyan. Totoo yan. Makamasa, sabi niya. Saka nagdidirect siya ng show ni Willie. Yes, diba? Alam niya na yan. Alam na niya. At saka yan si Randy na yung mabibigay ng bagong ano yan Kasi nakakakanta siya. Diba? Yun ang maganda. Magiging entertainment talaga. In between, makakakanta siya. Sabi ni Juris, Dr. Channel, okay din yan para maiba naman ang vibes at timpla ng show. For sure, nagdiwang ang staff dahil wala ng kaliwat ka ng insultuhan at pampahiya. Char. Pero teka, bakit 3 months lang mawawala si Willie? So don't tell me, kung sakaling manalo siya, babalik pa rin siya sa programa? Or baka naman ina-anticipate na niyang matatalo siya. Kaya after elections, balik ulit siya sa show niya. Charot, sabi ni Juris Dr. Channel, nakakaloka, di ba? Tapos, ang sabi ni eto na, magbabasa tayo, yung tungkol kaya Randy. Well, sabi ni Wating-Wating ng London. Meron na naman to, may karga to. Well, Kuya Will. Your show will be taken care of. Kilala na magaling na host si Randy Santiago. Good choice. Baka naman may plataforma ka na dyan. Share din pag may time. Hindi yung ikaw lang ang nakakaalam ng plataforma mo. Alright? Sabi sa'yo may karga Kargado to. Wating, text ka daw niya. Ano ba number mo? Text ka daw niya. Bet? Ipapadala daw niya sa London yung kanyang emosyon. Sabi ni Eddie Litada, tama nga ang hula ng marami na itong si Randy Santiago ang pansamantalang hahalili kay Willie sa kanyang programa. Malaki rin naman kasi ang utang na loob ni Kuya Will kay Randy. Lalo nung mga panahon na hindi pa naman siya kumikita ng malaki. Tama. Hawi boy nga siya dati ni Randy. Parang sidekick, di ba? Yes. Pero hindi siya kailanman kinalimutan ni Randy. Hindi katulad ng iba na may sidekick. Tapos, sinaid na kinik pa. Di ba? na sidekick yun. Sabi ni Shoni Sebastian, Nay, nakatutok na po. Sabi nga po ni Kuya Will na ang pansamantalang papalit sa kanya si Randy Santiago po. Malaki kasi ang tiwala niya kay Randy. Matalik silang magkaibigan. Mabuti po. Sanay na siya sa ugali ni Willie, masyadong mainitin ang ulo. Nay, mas gusto ko yung ugali ni Willie noon. Mabait siya kesa ngayon.
sobrang nega po. Salamat po. Si Shoni kasi died in the wool, really fun. Kaya parang siyang naano din siya, di ba? Maganda Okay yan kung lang. maririnig yan. Maririnig namang malalapit kay Kuya Will para makarating sa kanya. Yun yung nakakatakot, Romel. Yung kapag yung pinakamalapit na humahanga sa'yo ay nagsasalita ng hindi maganda, teka, mag-isip-isip ka na. Maalarma ka na. Magmuni-muni ka na, mag-alarma ka na. Okay, sabi ni Boycie, okay lang po for me si Mr. Shades ang ipalit temporarily kay UWR dahil BFF naman siya ni Willie. Yes. At saka may talent naman po talaga sa hosting si Kuya Randy. Kung siya muna ang papalit, baka kahit paano, panuorin ko na ang show niya. Dahil wala na si Mr. Chuchu. Hindi ko na itutuloy, Ayan. Hindi ko na itutuloy. Mula kay Boycie. Eto, sabi ni Tony Morabe, ni Toby, na hindi po nagkamali si Kuya Will sa pagpili kay Direk Randy na maging host habang wala po siya. Matagal na rin po ang pinagsamahan nila habang magaling na director at mga awit pa si Randy. Oh, yun ang sabi. Nanay ang Seiko, dapat palitan na yan. Now na po, as in ngayon na. Dapat po noong pa naman pinalitan yan dahil nakakalok rin po panoorin ng one-man show. Love you na. Sabi ni Paolo Ubalde ng Birakatanduanes. Ay, nagmamadali na. Alam mo ba si Paolo, pag nanonood ng show ni Willie Revillame, magte-text sa akin yan. Ano ba naman to? Siya lang ang salita ng salita. Ano ba yan? Nag-iisa na lang siya na daldal ng daldal, nakakaumay. Ganun siya. Pero nanonood pa rin siya. Di ba? Ganun lang yun. Pero in fairness yung Randy Santiago, ang ganda, positibo napakaganda at marami nag-aantay. Dapat lang naman, dahil kasi magaling naman talaga. Singer ka na, director ka pa, host ka pa. O, di ba? Napakaganda naman talaga noon. Kaya okay lang, walang problema. At ang lahat talaga, kampe, na si Randy ang maging kapalit ni Willie pansamantala. Good choice. Correct. Diba? Yes, totoo yan. Totoo yan. Eto, sabi naman ni John, ay nako, salamat naman. At wala nang masyadong maggagagalit sa ere kung si Randy ang papalit kay Willie. Nakakasawa rin kasi yung para ba akong naaawa na hindi ko maintindihan kapag may tinatalakan si Willie. Parang ako, yung cameraman na tinatalakan din niya. Parang ako yung staff na napapahiya. O, kita mo, nakaka-relate ang mga tao, no? Yan ang mga komentong nakakalungkot lang talaga na sana talaga mabago na, mawala na yung mga ganyang eksena. Ay, totoo yun. Kasi pagka ikaw nagagalit, lumalayo yung loob ng nanonood, di ba? Para kasi nakaka-relate ka, para kang nahihiyang panoorin kasi parang ikaw din yung ipinapahiya. At saka kasi pag nanonood tayo, di ba, Nay, hindi natin alam kung sino-sino yung mga nanonood sa atin na may pinagdadaanan, kaya sila nanonood, tapos makakarinig sila ng biglang ganon. Lalong di mo alam kung anong epekto sa mga taong problema, nag-iisip ng kanilang mga problema, nilalampasan lang problema, pero ganyan pa makikita nila. Diba, nakakaloka pag mga ganyang eksena talaga. Eto pa, sabi ni John, may pasunong pa siya. Kasi naman po yung programa ni Willie, ginagamit niya teka lang i-edit ko lang ito. Edit din pag may time. Ginagawa po kasi niyang entablado for his campaign. Premature campaigning. Kasi nga, lagi niyang sinasabi yung mga mahihirap, tutulungan niya. Pero, makakasuhan lang kasi si Willie kapag nagsimula na yung kampanya proper. Yon, yung mga premature campaigning na ganyan. Ngayon kasi sinasabi niya, kaya tutulungan ko kayo, magiging mabuti ako. Ganyan ko. Ano ba ang problema niyo, mga ganun-ganon. Para sa iba kasi, premature campaigning yon. Parang ganun, ginagamit niya yung programa niya. Maganda na rin, napapalit si Randy, walang maiisip ang mga kababayan natin na, nako, ginagamit yung programa, parang ganon. Diba? Diba gano'n na nangyayari? At kung talagang naririndin na kayo kampanya ni Kuya Will, wala tayong magagawa kasi programa niya yun, diba? Programa niya yun eh. Talagay mo magta-translate sa pananalo yung kasikatan ni Willie Revillame. Sana naman, di ba, Nay? Sana. Kasi, di ba, alam naman natin na minsan talagang bukang bibig ng Pilipino si Kuya Will. Alam mo, dahil sa mga ginawa niya noon na tumatak
na nababawasan na lang nga dahil sa mga pangit na komento at mga pangit na naglalabasan. Pero sana talaga, Di bigyan ba natin... natin yung sinasabi, ang pagtulong sa anumang paraan ay pagtulong pa rin at talagang napasaya ang sino mang Correct. tinulungan. Kaya lang, sana iwas-iwasan niya talaga yung Yun. panunumbat, yung nagagalit siya sa staff niya kahit nasa ere na, Totoo. yung ala naman kasing perpekto, di ba? Sobra naman yun. Kung hinahanap niyang perpektong tao, wala siyang makikita. At kung kalibel niya itong mga tao na talagang tinatalakan niya, baka pare-pareho silang staff. Hindi rin siya host. Correct. Diba? Ganun lang Tsaka yun. sana magkaroon lagi si Kuya Will ng division of labor na tinatawag para hindi siya nai-stress na mabilis. Diba Merong kasi... nag-texto, please don't mention my name. Ay. Ako sana si Randy Santiago na talaga maging host. Mas okay siya. Ay, parang ayaw na yung bumalik si Willie. Ay, Diba? Kuya Randy na ngayon ang tawag natin kay Direk. Kasi yung mga kwento nga, di ba? Saka naman nakakita, bawal tumapak sa entablado yung sa stage niya, yung mga cameramen. Mabubutas, masisira. Ano to? Grabe. Di ba? Ano to? Hindi tama yan. Nakahang dapat yung mga camera. Oo. Yung mga paa, dapat pala nakatipto. Ay baka makabahutas pa rin yun. Tapos may pagkakamali lang yung cameraman, tatalakan na niya, tatanggalin na. Hindi tama yun. Hindi tama yun. Unang-una, di siya na rin sana mag-direct, siya ang mag-camera, siya ang mag-host, siya ang kumanta, siya na lahat. Wala na. O, Magiging healthy siguro itong pag-alis ni Kuya Will ng papahinga niya sa TV show kasi makikita niya na ngayon, kunyari, si Kuya Randy na ang nagpapatakbo, bakit na smooth, dapat ganun pala dapat. Di ba meron na siyang makakapulot siya na idea. Yes. May compare niya yung pag-host niya sa pag-host ni Randy at yung kakalmahan ng studio. Correct. Alam mo, totoo to kahit napakagaling na cameraman o sino mang staff, kapag ka alam mo na sa bagyang kibot na nagawa mo, itatalakan ka na, alam mo, pupurol. Sa totoo lang, hihina yung self-esteem mababawasan. Yes. Totoo. Diba? Yung tiwala sa sarili maapektuhan. Kasi baka mamaya pag nagkamali siya, talak-talakan siya sa harap ng audience, di ba? Yun ang nakakaloka, yung maraming tao. Nagkamali, lalo nagkakamali, di ba? Pwede mag-accept ng talak kahit dalawa lang kayo, kahit bulmulo, mo sa harap sa niya, basta dalawa lang Sa kayo. akin yan, isang staff niya dati, ako, payag naman ako kahit pagmumurahin niya ako sa loob ng room Yan, Kung talaga namang mali ako, walang problema. Pero sana naman mamili si kuya ng lugar kapag kami sinasabon. Huwag naman sa harap ng mga tao. Ang dami-dami nakakarinig. May kahihiyan din naman kami. Kung siya may kahihiyan, lalo na kami. Parang ganon. Alam mo kasi yung mga ganyan, ano yan Napoleonic ka, ano yan yung mga ganyan, yung maliit kasi, di ba? Parang pinatatangkad niya yung kanyang sarili sa pananaw ng tao. Yun, di ba? Parang gano'n. Syndrome yan Di ba karamihan sa maliliit talaga, Napoleonic ang tawag, di ba? Yung kakulangan nila, doon dinadagdagan. Napapansin, di ba? Ay, nako! Basta si Kuya Randy, welcome! Feb 10 sa show na... Will to win! Will to win! Ang last day ko dito, January 10. Feb 10. February 10, last day. Yung mag-schedule ng February 10, ganito ang gawin natin. Dito, para 500, di ba? Pag sumobra ka, maglagay ka ng tao doon sa labas. Lahat. Magbibigay ako ng regalo. Last day ko dito yun Ha? So, ang problema, hindi kayo yun. Hindi kayo naka-schedule ng February 10. Magpabook kayo ulit, baka makuha kayo. So, yun. Gusto ko to, puno ito, at lalabas ako doon. So, magsashow tayo na tribute yun. Puro bigay lang ako muna sa February 10. So, ibig sabihin, yun po ang huling araw ko sa Will to Win. Pero, tuloy-tuloy pa rin po ang Will to Win. At ang magiging co-host ko dito at magiging kasama natin, ang papalisayan, walang iba kundi si Mr. Randy Santiago. Bababaero, bababaero, bababaero.